Ito po 'no, ang una po nating activity actually, yung SEDPI po ay nagkaroon ng Civil Registry Orientation and National ID Registration 'no sa Bayugan, 'di ba? Kasi marami sa atin, 'di ba, marami napupurnada sa pagkuha ng mga benepisyo mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa 4Ps, AIX, AKAP, MAIP-TUPAD, yung mga ayuda na 'yan dahil sa kakulangan sa dokumento, no? At kung titignan natin dyan, wala kasing mga government-issued ID. Ang nakakatawa pa nga, di ba, minsan ay sasabihin na wala kang ID. Pero para makapag-apply ka ng isang government ID, magbibigay ka daw ng isang government ID. Eh paano kung magsisimula? Wala kang government ID, di ba? Pero yon, kaya sinisolusyonan natin yan. Mga wala o kaya mga maling information sa birth certificate, at walang marriage contract, death certificate o kaya Senomar, 'di ba? So yan yung mga tinitingnan natin diyan. Kaya ano po yung ginawa natin? Ang sagot diyan, nakipag-partner tayo sa Philippine Statistics Authority. So instead na awayin po natin yung gobyerno, nakipagtulungan tayo sa kanila para mas maayos na maiparating ang serbisyo sa mga low-income households ang government services. So nagkaroon po tayo ng Civil Registry Orientation at ito po ay ayun no, meron tayong naging National ID registration, meron no, ito ay itinaos ng September 6, 2024 at gaya ng sabi ko, kasama natin ang PSA, ang Local Civil Registry at saka ang Barangay Poblasyon ng Bayugan City. Yan, okay? So ito pong Civil Registry Orientation natin, nagkaroon yan no, ng private na consultation mula sa mga local registry officers at saka sa PSA mismo. May 120 residents po no, na nagpunta dyan at nagkaroon ng processing, nagkaroon ng consultation tungkol sa death certificate, birth certificate, marriage contract at saka national ID. At ito po yung mga common issues na lumabas, no? May mga mali ang spelling or entries sa family name, middle name, birthday at saka birth date. So, nakapagkonsulta sila sa PSA at saka sa local registry office para maayos 'yon, no? Meron ding mga PSA birth certificate na hindi readable or blurred. So, paano 'yon i-address? Meron din yung mga walang middle name dahil sila ay illegitimate children pero in-acknowledge naman ng father, no? Tapos yung iba naman ay middle initial yung inilagay doon sa birth certificate instead na yung full middle name. O, di ba? Daming kaguluhan. Ano pa yung mga common issues na nakita natin dyan? May mga late registration at paano ba daw sila makaka-avail ng copy ng authenticated birth certificate na nakalagay sa security paper. So alam niyo po, simula pa lang yan talaga ng pakikipag-partner natin sa Philippine Statistics Authority. Kasi yun nga instead na awayin sila at ma-frustrate tayo, di ba, ay makipagtulungan na lang tayo. Kahit sino mga administrasyon naman ng nakaupo dyan, game na game pa rin tayo, di ba? So, yung partnership po natin sa gobyerno noong 2018, meron na tayo sa Pag-ibig, 2019 ay sa SSS, 2022 ay sa PhilHealth. So ngayong 2024, tinatarget naman natin na ang PSA naman po ang ating maging makapartner. Okay. So syempre gusto nating pasalamatan ang PSA OIC Regional Director na si Guillermo Lipio Jr. at ang punong barangay ng Poblasyon Bayugan City, si Miss Ninya Asis, at ang Local Civil Registry Office Head, si Mr. Edgar Hover. No? At syempre ang mga magigiting na mga pumuntang mga staff doon para talagang mai-implement ito kasama ng mga local government unit, government employees natin. No? So yan, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.